Tayo po ay tatayo. Inimbitan ko po tayong tumayo sa pagbasa ng salita ng Panginoon na matatagpuan sa Hebreo Kabanatang 10, talatang 36 hanggang 39. Hebrews chapter 10, verse 36 to 39. Kung mayroon po kayong Biblia, maaari niyo pong buksan doon. Pwede niyo pong sundan sa ating pong screen sa harapan. Ito po ang nakasulat. Kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang kanyang ipinangako. Sapagkat kaunting panahon na lamang, hindi na magtatagal, at ang darating ay darating na. Ang matuwid kong lingkod ay mabubuhay sa pamagitan ng pananampalataya. Ngunit kung siya itatalikod, hindi ko siya kalulugdan. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak, kundi sa mga may pananampalataya at naliligtas. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Maaari po tayong maupo at tayo po ay sumandali pong manalangin. Panginoon, amin pong inilalapit sa inyo ang pangaral ng iyong salita. Dalangin ko po na kayo po ang kumuha nga po ng mga salitang ito at magbigay ng buhay at bigyan nyo nga po ng personal at praktikal na aplikasyon sa bawat isa po sa amin na narito. Salamat o Diyos, nawa po ay kayo po ang mapapurihan at kayo po ang maging sentro ng aming pong atensyon sa umagang ito. Ito po ay panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago po ako dumako sa atin pong introduction para po sa atin pong sermon, kung may narinig po kayong balita na kaya po may nangyari po sa aking mukha ay dahil po ako'y natalsikan ng mantika, hindi po totoo yun. Iba po yun. Si Deacon Nida po yun. Ayan. Sa mga nagtatanong, ba't hindi pa ako nakakausap? Ang dahilan po ay nagkaroon po ako ng allergic reaction sa gamot. And so dahil po doon, yan po ang nangyari. Salamat naman po at may nakonsulta na po akong dermatologist na nagbigay naman po ng saktong gamot, no, para po dun sa aking skin condition. So sa mga nag-pray, salamat po. I think na bahagi naman din po sa ating prayer meeting yun and even sa Donwas na i-share ko po. Yan. So ito na po ang ating pong last na topic para sa ating series. Iniisip ko nga last week, nung pinapakinggan ko si Pastor Oli. Ang totoo po niyan, ako po talaga nakaschedule last week. Kaya lang, nung last week pa lang din ako nakapagpakonsulta sa dermatologist at hindi pa rin ako kumbaga kulang pa yung faith ko, nagagaling na yung mukha ko. Kaya sabi ko, ano ba, makipagpalit ba ako, makipag-swap? Sabi ko, sige, pag pumayag si Pastor Oli, sige, mag-swap na lang kami. Pumayag siya. So, yan. So, ako po yung magpipreach ngayon and then ako din po yung magpipreach next week. But for today, so yung pong topic na naka-assign for today ay hango nga po sa Hebrews chapter 10, verse 36 to 39. At pag binasa po natin itong ilang talatang ito, ay sabi ko nga po dito, makikita po natin kung ano po ang isang tunay pong disipulo. No? Ever since December, last year ay na-heighten yung aking desire na ang ating iglesia ay talagang maging isang disciple-making church, no? At hindi po nakakabawas sa aking desire at kumbaga excitement, meron po akong jacket na tinanggap. Ito pong jacket na to libre. So di po ba sa mga game show may bigyan ng jacket yan. Ako binigyan talaga ako ng jacket, tapos libre to. Sabi ko, Lord, salamat kasi iniisip ko pa kung bibili ako Buti na lang di ako bumili. So naka-receive ako ng libreng jacket.
So yun nga po, no? So for this year hanggang next year and the following years, we really want to take seriously yung konsepto po ng discipleship at disciple making. At isa nga po sa mga gusto po nating subukan, no, ay tignan kahit na po ano po yung tema natin at ano po yung series natin, i-connecta po natin sa pagiging isang disipulo. Kasi nga kung atin naman titignan, lahat naman po ng ating ginagawa, pwede naman nating isentro doon. No? Pwede po natin makita, ano nga bang kinalaman ng ating mga pinag-aaralan dito sa ating pagsunod kay Kristo, sa ating pong paglakad. No? Sabi nga po natin, ang simple definition nating discipleship, it is our walk with Christ. No? Yung ating pong paglakad bilang isang tagasunod ni Kristo. So dito po, gusto po nating tignan, ano po ang kinalaman ng isang pagiging disipulo at pagkakaroon ng tinatawag nating resolute faith. No? So yun po yung term na ginamit po natin. Dun sa mga hindi familiar sa word na resolute, tumingin po ako sa isang dictionary. Ang sabi po niya, ang resolute daw ay isang adjective. At ang ibig sabihin, one definition na makikita natin, means firmly resolved or determined, set in purpose or opinion. Ibig sabihin sa Tagalog, talagang nag-decision ka na, talagang desidido ka na, no? At sabi mo, eto na talaga, no? Maaaring opinion ko 'yan, palagay ko 'yan, basta eto na yung pinaniniwalaan ko. Ang example nga nakalagay diyan ay sabi diyan, her parents wanted her to marry, but she was focused on her education and remained resolute. Grabe po, no? Meron po ba dito na pinipersa nyo yung anak nyo na mag-asawa na, pero nag-aaral pa? Parang, meron bang ganito sa Pilipinas? Parang baligtad yata, parang wag ka muna mag-asawa, magtapos ka muna sa pag-aaral. No? Kahapon nga, napapag-usapan dun sa topic po ng ating speakers, yung pagiging pag-honor and respect sa magulang. Sabi doon ng ating speaker ay hindi naman kailangan na yung kung ikaw ay anak ay susundin mo palagi ang kalooban ng magulang. Halimbawa, ang sasabihin niya, anak, ito yung gusto kong maging asawa mo. Pwede mo sabihin, aking ina o aking ama, nire-respeto ko po ang inyo pong desisyon at ang inyong opinion. Subalit meron po akong sariling opinion at gusto ko po itong gawin. No? Nakakatawa sana, no? Parang ang mangyayari po sa atin, yung tayo sinasabi natin, anak, mag-asawa ka na. Tapos sabi ng anak mo, gusto ko pa pong mag-aral. No? Gusto ko pang mag-achieve ng mga pangarap ko. No? Baligtad na po kasi ngayon. Parang yung iba kailangan nyo pong pilitin magtapos ng pag-aaral. No? Kasi iba na yung attention po nila. But today, we would like to talk about what it means for us to have a resolute faith. Yung talagang, sabi nga, pag may pananampalataya ka, talagang nagdesisyon ka na talaga at yun na talaga yon. Kasi pag tinignan nga po natin sa ating mundo ngayon, marami naman po talaga ang mga, kumbaga, maaring nagpapagiba ng pananampalataya ng ibang tao. Especially kung kayo po ay lumaki ng 80s at 90s, ito, recently may controversy na naman na kung nakikinig kayo ng mga Christian bands nung panahon na yon, di ba? Yung sa Newsboys, nung nabalitaan nyo yun, tapos yung mga scandal na naglalabasan, ano nga bang gagawin mo no, kung nakakarinig ka ng mga sikat, ng mga Christian artists, kahit mga pastor, no, kahit mga Christian leader, na nagkakaroon ng mga iba't ibang klaseng iskandalo? Magpapatuloy ka pa ba o madi-discourage ka na kasi sa mga napapakinggan mo? So, tignan po natin, ano po yung sinasabi sa atin na dapat po nating maging attitude o posisyon, no, kung tayo po ay magkakaroon talaga ng tinatawag nating resolute faith. Unang-una nga po, pag binasa natin ng verse 36 sa wikang Ingles, ang sabi po doon, for you have need of endurance, so that when you have done the will of God, you may receive what is promised. Now, dito pa lang sa verse na to, medyo marami ng elements tayong makikita. Pero gusto ko pong mag-focus dun sa idea na kung ikaw ay isang totoong disipulo ni Kristo, you will pursue God's will. No? Meron kang pagnanais na sa iyong buhay, gawin ang kalooban ng Diyos. At bahagi po sa iyong pagnanais na gawin ang kanyang kalooban ay sa paniniwala na may gantimpala o may matatanggap ka na reward
sa iyong pagsunod. Pag tinitignan ko po yung konsepto na yon, dahil mahilig po ako sa mga pelikula, may dalawang pelikula po ako naisip. Yung isa medyo luma na, yung isa medyo bago-bago ng konti. Hindi ko alam kung napanood nyo na or aware kayo sa mga pelikulang ito, pero gusto kong i-share. Unang-una, dahil natuwa po ako, nung ako'y kabataan pa o bata pa, meron po akong pinanood na, kilala niyo ba si Richard Pryor? Isang komedyante po yan eh. So, isa sa mga natutuwa akong komedyante nung 80s, at meron siyang pelikula na ang tawag ay Brewster's Millions. Just in case, meron bang may nakapanood or aware sa pelikula niyan? Sa mga hindi nakakaalam, bigyan ko po kayo ng short na description ng pelikula. Sabi ganito, si Brewster, which is yung si Richard Pryor, ay isang baseball player pero minor league. Hindi siya yung nasa major league o yung sikat talaga at pinakamagagaling. So minor league baseball player lang siya. Hindi niya alam, meron siyang isang kamag-anak, ito yung mga pangarap ng maraming tao, meron kang long lost relative na namatay. Tapos may ipinamana pala sa'yo. O di ba? Yun yung dream, di ba? Nung iba. Kaya lang, sabi niya, in order to test if Brewster knows the value of money, ito yung twist, no? Binigyan siya ng challenge. Alam niyo kung ano yung challenge na binigay sa kanya? Sabi niya, sa kanya ng kanyang na namatay, na kamag-anak na mayaman, kailangang gastusin mo ang $30 million sa loob ng 30 days. Yung iba siguro paano naging yung challenge yun? Ang dali-dali nun, no? Na mag-ubos ng pera kung paggastos lang palang issue. Kaya lang, of course, meron siyang caveat o meron siyang, kumbaga, qualification. Ano daw yung parang clause na dapat niyang sundin? Sabi doon, at the end of 30 days, dapat wala kang assets. So, hindi ka pwedeng bumili ng 30 million na property, tapos, ayun, tapos na. Hindi. Dapat, sa bank account mo, zero. No, wala kang hawak na nikusing. Zero dapat. So $30 million, dapat at the end of that day, wala ka daw asset. At hindi mo rin daw dapat sayangin lang yung pera. Halimbawa, susunugin mo, wala na kaagad. No? Hindi daw pwedeng gawin yun. So yun yung challenge. At isa pang mas challenge doon ay hindi niya pwedeng sabihin kahit kanino kung bakit na ito ginagawa. Otherwise, forfeit yung, ano yung makukuha niya pala pag nagawa niya itong challenge na ito? He will receive $300 million in return. No? So yun yung hindi ko alam kung interesado kayo dun sa plot na na-share ko, but yun yung title at yun yung concept. Naisip ko nga, sa panahon natin yun, parang hindi na rin yata mahirap yan kasi parang ibang tao dito. Although kasi siguro pag kinumpare mo sa inflation, malaki-laki na yung 30 million sa panahon natin ngayon, di ba? Pero feeling ko, sa dami ng mga taong sobrang gastos ngayon, parang hindi na challenge masyado yung gumastos ng $30 million kahit dollars pa yan. No? Kasi parang gano'n na katindi yung gastusan sa panahon natin ngayon, di po ba? Pero yun po yung challenge. So kailangan gastusin mo to lahat in order for you to get yung $300 million. Yung isa naman na natuwa din ako, ang tawag sa pelikula ay The Ultimate Gift. Ito naman medyo may pagka-rom-com. Kasi itong lalaki na to na isang sabihin po nating perpetual na bachelor na spoiled, no? Kasi talagang binibigyan siya palagi ng pera lang din. Namatay yung kanyang lolo na isang bilyonaryo, no? Kaya lang sabi niya, bago mo makukuha, kasi sanay lang siyang binibigyan lang siya palagi ng pera ng lolo niya eh. So tanggap lang siya ng tanggap, gastos lang siya ng gastos. Wala siyang trabaho. Sarap buhay lang, kumbaga. Pero sabi niya, nung namatay yung kanyang lolo, sabi niya, bago mo makuha yung ultimate gift na ibibigay ko sa'yo, kailangan daw niya munang gawin yung ilang mga tasks successfully. At pag nagawa niya yung several tasks, saka pa lang niya makukuha yung ultimate reward. And so siya, parang nung una, parang sabi niya, ang hirap naman ito, pero dahil gusto niyang makuha yung reward, so ginagawa niya. Inisip ko tuloy, pag ang usapan siguro ay mga milyon at bilyon, parang madaling ma-motivate na, para magmana ka ng 1 bilyon,
kailangang magsimba ka kada linggo. Sige, linggo-linggo makikita mo dyan yun. Sigurado yun, no? Bibigyan pa na ng ganong kalaking pera. Di ba? Pag ikaw ay, pag ikaw ay nag-attend ng journey group every week, makakakuha ka ng 10 million pesos. Sigurado every week, walang palya. Kahit umuubo pa yan, may sakitan, magpapakita yan dyan. No? Bakit? Kasi may makukuhang reward. Nakuha niyo yun? Di ba? Marami sa atin, pag alam nila may reward sa dulo ng kanyang pagtatapat, tsak yan lahat gagawin para makuha yung reward. Di ba? Inisip ko tuloy, what if ganun kaya yung attitude natin, no, sa ating pong paglilingkod sa Panginoon at pakikibahagi sa mga gawain dito? Ganun din kaya ang ating magiging attitude na, naku, umuulan na. Magsisimba ba ako? Kung alam mong may reward, sige, pupunta ako doon kasi may reward. Kahit may umulan. Napuyat ako kagabi. Wala akong tulog. Kaya lang may reward. Sige, punta pa rin ako. Alam niyo, nakuha niyo yun? Pero pag napuyat ako kagabi, umattend ako ng family camp, tapos umuulan pa. Ano bang mapapala ko pag nagsimba ako? Wala naman. Next week na lang ako magsisimba. Nakuha niyo? Kasi wala tayong nakikitang reward, maaring yun yung motivation natin para magpatuloy o magsipag sa ating gawain. Pero ang sabi ko nga, ang prinsipyo na dapat na meron tayo ay ang isang disipulo, no, na nagnanais talaga na sundin ang kalooban ng Diyos at makuha yung reward na pinangako ng Diyos na masigit pa sa milyones kung ating tutusin, he will pursue, no, God's plans for his life with endurance. Ibig sabihin ng endurance, talagang mapagod siya, mapuyat siya, gutom siya, wala siyang pera, basta gagawin niya lahat para magpatuloy lang kasi hindi niya habol kung ano man yung simpleng bagay na nakukuha niya, kundi merong siyang inaasahang regalo o premyo mula sa Diyos balang araw. Ganun daw yung focus ng isang disciple. No? Na naniniwala siya, si Lord may pangako at dahil yung pangakong yun ay tapat si Lord, di ba? Siya nagpapatuloy ngayon dahil meron siyang ganung pinangahawakan. Sa pangungusap po nung author na to sa mga sinusulatan niya dito sa Hebrews 10, actually ito po yung maganda. Pag binasa po natin yung verse 33, so a couple of verses earlier, ang sabi doon ganito. Sabi doon, sometimes, kinakausap niya yung mga taong ina-address niya, no, sa verse 36, sometimes you were publicly exposed to taunts and afflictions, and at other times you were companions of those who were treated that way. So sabi niya ganito, alam ko, dun sa past ninyo, sa nakaraan ninyo, bilang mga tagasunod ni Kristo, kayo ay nakatanggap ng mga iba't ibang klaseng hindi magagandang salita. Kumbaga kayo nga ay iniinsulto. Yung iba sa inyo ay pinapahirapan dahil sa inyong mga paniniwala bilang mga Kristiyano. Pero alam ko, nung mga panahon yun, nagpatuloy pa rin kayo. No? At sabi, dahil nakita ko kung ginawa nyo dati yan, alam ko, kaya nyo pa rin gawin yan sa panahon ngayon. So yun yung kanyang perspective. Kasi sabi niya, napatunayan ko na kayo eh. Nakita ko na kayo dati, nagtapat kayo. Alam ko yung pinagdaanan nyo. Alam ko yung JGSM na nagsisimula pa lang nung ang iniisip na babayaran ay 30 million pesos para sa lote. May faith na mababayaran. Nung time na gustong patayo ng building na sinasabi, eto lang yung pera natin, patayo natin yung building. Nung panahon na naghihirap yung mga tao, naghihirap sa negosyo, hindi, may faith tayo, magtatapat si Lord, tuloy lang natin. So ganun yung ating experience, tama po ba? Na kahit ano po yung pinagdaanan natin nung nakaraan, nagpatuloy tayo at sabi sa atin, di ba nagawa mo na dati? Yan ang karanasan mo eh. And so ang encouragement na ngayon sa pagdating sa verse 35, so don't throw away your confidence, which has a great reward. Yung confidence ninyo dati, yung confidence nyo ngayon, yung faith ninyo na balang araw ay kikilo si Lord, sasagutin ni Lord yung panalangin mo.
kung ano yung pinaniniwalaan mo ngayon. Kung paano ka nagtitiwala sa Panginoon. Sabi doon, huwag mong itapon yan. Kasi, kumbaga, yan yung napatunayan mo na eh. So, ang hamon daw sa atin, kung ating titignan bilang mga Kristiyano, hindi naman talaga yung ating pagsisimba, pagpipray, pag-attend ng activity, hindi, sumusunod ka pa rin ba? Kasi nung panahong nahirapan ka, Lord, ang hirap ng sumunod sa'yo. Nilalait na ako, pinagtatawanan na ako ng mga kaibigan ko, kasama ako sa trabaho. Kung ano sinasabi sa akin. Puro Bible daw ako. Share daw ako ng gospel. Ang dami ko naman daw hindi ginagawang tama. May bisyo pa naman din daw ako. May ganito naman daw pamilya ko. Ang dami ko naririnig. Gusto ko lang naman mag-share ng Bible. Nagpatuloy ka dati, di ba? Pero ang sabi nga sa atin ay, handa pa rin ba tayong ipagpatuloy ang pagsunod sa kalooban ng Diyos kahit na tayo ay nahihirapan? Sapagkat, sabi nga doon, nakita natin dati at patuloy tayong umaasa na yun po yung ating pananampalataya. Kaya nga ang hamon sa atin dito ay, ganun pa rin ba ang ating pagtitiwala sa Panginoon? So siguro kung gagawa tayo ng resolution sa umagang ito po yung proposal ko sa resolution na gagawin po natin. Ang resolution po natin bilang simbahan, magtitiwala tayo. Sabi mo sa katabi mo, tiwala lang. Yan. Kasi yun po yung kailangan po natin gawin, di po ba? Na magdidesisyon tayo, magtitiwala pa rin tayo sa Panginoon, sa Kanyang pangako sa atin, sa pangako niya sa buhay ko, sa pangako niya sa buhay mo. No? Magtitiwala po tayo doon. Pangalawa po, ang isang totoong disipulo ay naghihintay ng matyaga sa pagbabalik ng Panginoong Yesus. Sabi nga sa verse 37, "For yet a little while, and the coming one will come and will not delay." No, disciples wait patiently wait for Jesus' return. Now, siguro magtatanong yung iba, ano ibig sabihin ng yet a little while? Ano kaya ang ibig sabihin dito ng writer? Little while lang daw. Pag sinabi bang, uy, saglit lang yung hihintayin mo, ano iniisip nyo? Halimbawa, sinabi na, ang doktor ay darating ng alas 10. Sandali mo ang hihintayin yun. Anong oras darating yun? Mga alauna na. Sandali lang yun. No? Kasi sa pagdoktor, talagang hinihintay. Okay lang yun kasi kailangan mo siya. So maghihintay ka talaga doon. Di ba? Kahit nasabi, sandali lang yan. Kahit yung sandali, 3 oras, okay lang yan. Kasi kailangan mo magpakonsulta, kailangan mo ng gamot, kailangan mo magpa-treat doon sa anumang sakit na meron ka. Pero ang tanong, di ba, ano po ba yung ibig sabihin po nung sandali lang? No, for a little while. Ang classic na example nito, di ba, yung pagpupunta ka sa may probinsya at mga bundok, tapos sinasabi, uy, saan po ba dito? Ito po bang lugar na to malapit lang? Oo, dyan lang yan. Tapos maya-maya naglalakad ka na ng 2-3 oras, ba't hindi pa rin tayo dumarating? Ilang bundok na yung dinaanan natin. Sa kanila pala, pag sinabing dyan lang, talagang 3-4 na bundok. No, hindi ka kasi nagtatanong, hindi mo tinanong yung mismong distansya. Parang yung, sino ba yung kausap ko? Sabi niya, ang binasa ko kasi dito, sabi niya daw, tinignan pa daw sa Google, sabi, 8 minutes lang na walking. No? Nakaka 8 minutes na, hindi pa din dumadating. Hindi kasi tinignan yung distance talaga. Sinabi lang 8 minutes. Yung pala dapat 8 minutes, pero parang ang takbo mo parang kotse, pero naglalakad ka. Diba? Kailangan dapat alim natin yung distansya. Pero pag ito nga yung tanong, pag sinabi ba ni Lord na sandali lang, gaano ba kadali yung sandali lang o katagalang sandali lang? Basahin natin yung 2 Peter chapter 3 verse 8. Ano sabi doon? Sabi niya doon, "Dear friends, don't overlook this one fact. With the Lord," ano daw dyan? With the Lord, one day is like 1,000 years. So pag sinabi ni Lord, bukas na, pwedeng 1,000 years later pala yun. Kasi yun yung one day di ba? Ganun ba ibig sabihin nun? Pero parang pinapaunawa lang sa atin. Kasi iba yung perspective ni Lord. Kasi nga ang perspective niya, eternity. So tayo, pag sinasabi niya, maghintay ka, it can be one day, it can be 1,000 years, no? Kung ating titignan. Pero, reminder lang sa atin yun, na iba yung timeline ni Lord sa atin.
Okay? Ang mahalaga daw, isipin natin na pag sinabi ni Lord maghintay, maghintay. Kahit na yung isang oras, magiging 2, magiging 3, kasi alam mo na si Lord darating. Di mo ba? Yun yung pangako niya, darating siya. Kaya kahit na sinabi niyang, malapit na akong dumating, Lord, ilang libong taon na namin narinig yan eh. Darating ka na, wala ka pa rin hanggang ngayon. Nagegera na sa Middle East, no? Ginera na ng Israel ang Iran, wala ka pa rin. Di ba? Sabi ng mga pastor, darating ka na daw kasi magra-rapture na daw eh. Ba't wala pa rin? Minsan ganun po, di ba? Minsan ganun yung attitude na natin na sa dami na natin narinig tungkol dyan at hindi pa rin dumarating si Lord, parang nainip na siguro yung iba sa atin. No? Lalo na yung iba, Lord, hirap na ako sa buhay. Iba, Lord, ano ba? Sa dami ko ng problema, bumalik ka na lang para maibsan na yung lahat ng problema ko. Yung iba naman, Lord, wag ka munang bumalik. Gusto ko pa mag-asawa. Di ba? Yan yung problema ng ibang mga tao. Yung iba, Lord, ang dami kong utang, bumalik ka na para hindi ko na kailangang taguan yung pinagkakautangan ko. So, ang hamon sa atin ay, verse 9. Sabi sa verse 9 ganito, the Lord does not delay. Yan. Yun daw po yung panghawakan natin. The Lord does not delay His promise, as some understand delay, but is patient with you, not wanting any to perish, but all to come to repentance. So may purpose si Lord kung bakit niya pinapatagal yung akala natin dapat nangyari na. No? So magtiwala lang tayo at maghintay. Maghintay kung gaano man katagal, kasi kung nagtatagal man si Lord, according to our perspective, sabi niya, may dahilan siya kung bakit niya pinapatagal. So ang principle natin is still this: God's return is imminent. Malapit nang bumalik si Lord. Naniniwala pa rin ba kayo doon? Malapit nang bumalik ang Panginoon, but it is also ideal. Pag sinabi kong ideal, yun yung tama, yun yung saktong oras. Darating siya kung kailan niya dapat dumating. So what we have to do, we need to patiently wait for Christ in His return. Kasama na rin po sa paghihintay sa mga plano ni Lord sa buhay po natin. So kung ikaw isang mananampalataya, may hinihintay ka pa rin hanggang ngayon, hindi pa rin binibigay ni Lord. Lord, ang tagal ko nang naghihintay. Anong sabi ni Lord? Maghintay ka lang. Darating din yan sa tamang panahon. No? So, yun nga, no, kung ating pong titignan, anuman po yung ating pong mga pinangahawakan, mapapagod man tayo sa kakahintay, ang mahalaga po ay magtiwala po tayo sa timing ni Lord para sa ating buhay. Before I end this part, gusto kong basahin lang, na hindi ko na nalagay sa slides, yung Habakkuk chapter 2 verse 3. Kasi ang ganda po ng verse na to. Ang sabi doon sa Habakkuk 2 verse 3, for still the vision awaits its appointed time, it hastens to the end, it will not lie, if it seems slow, wait for it, it will surely come, it will not delay. Ano pong sabi doon? For still the vision awaits its appointed time. May vision ba kayo mula sa Lord? Binigyan ba ni Lord kayo ng isang vision para sa buhay nyo? Meron ba? May pangarap ba si Lord na nilagay sa puso mo? Meron po ba? Nangyari na ba? Hindi pa. Ang sabi ni Lord, darating yan sa tamang panahon. Magtiwala ka lang at maghintay ka lang. Kasi, ang sabi nga, in God's appointed time, it will happen. So ano po yung dapat na resolution na gagawin po natin today? Maghihintay tayo. Sabihin mo sa katabi mo, maghintay ka kay Lord. Kasi may tamang timing si Lord. No? Maaring hindi pa yung timing natin at timing niya hindi pa nagtutugma eh. Pero alam naman natin perfect yung timing ni Lord. No? So wag po natin siyang pangunahan. Pangatlo, bilisan ko na po. Sabi po sa verse 38, but my righteous one shall live by faith, and if he shrinks back, my soul has no pleasure in him. So if we are a disciple of Jesus, we persist by faith. Nabubuhay tayo sa pananampalataya at kumbaga parang ipipilit natin na mamuhay ayon sa pananampalataya. Kasi ang isang buhay na may pananampalataya, sa isang banda, isang buhay na may tapang. No? Maaring naduduwag tayo, natatakot tayo, pero hindi naman sa nagtatapang-tapangan tayo. Pero si Lord binibigyan tayo ng tapang para lumaban, para magtiwala, no, para magpatuloy. No? So, how do we gain encouragements? Again, sabi nga dito,
Nagbabalik tanaw tayo sa nakaraan. Paano ba tayo lumaban dati? Patuloy daw tayong lalaban katulad noon. Again, balikan ko nga lang din po yung verse 32. Sabi doon, remember the earlier days when after you had been enlightened, you endured a hard struggle with sufferings. Can you still remember the old days? The earlier days when you became a believer, when you became a Christian? Hindi po ba hindi naman lahat ng pinagdaanan nyo madali? Hindi naman lahat ng blessing tuloy-tuloy lang? Di ba may mga panahon naman na nasubok kayo na yung faith mo, nung hindi mo pa tested si Lord at inuunahan mo pa lang siya magtiwala, kinakabahan ka pa kasi sinasabi, Lord, ano ba, totoo ka ba sa pangako mo? Lord, gagawin mo ba talaga para sa akin to? Kaya mo ba talaga akong i-bless ng ganito? Naalala niyo pa yun? Nung bata pa kayo, nung nagsisimula pa lang kayo sa buhay, nung wala pa kayo doon sa pwesto nyo ngayon, naalala niyo kung paano kayo nagtiwala kay Lord noong panahon na yun? Na sa panahon ng mga pagsubok, na merong pagdududa pa ng kaunti, hindi ka pa sigurado sa maraming bagay, nagsisimula ka pa lang, pero nung time na yun, nagtiwala ka kay Lord. At ngayon, nandito ka na. Di ba? Kasi nagtiwala ka nung unang panahon. So, ito yung challenge po sa atin dito. Alalahanin daw po natin yung nakaraan natin. Kung paano tayo nagsipag, kung paano tayo lumaban, paano tayo nagpatuloy sa lahat ng pagsubok na ito. Sabi ko nga, pag iniisip ko, kung meron kang pagkakataon na kausapin yung nakakabata mong sarili, depende kung ilang taon na kayo. Sabi natin, yung 20-year-old version mo, nasa harapan mo siya ngayon, at dumaraan ka sa pagsubok, sa tingin mo, ano kaya yung sasabihin niya sa'yo? No? Kung merong, kung younger than 20 kayo, di yung mas younger pa ninyo. Pero doon sa mga, sabi natin, more than 20 years old, what would your younger self tell you right now? Sa mga hinaharap mong pagsubok ngayon, na maaring sinasabi mo, mahirap, kaya lang, gusto ko nang mag-give up, pwedeng ganun. Kasi nahihirapan na ako. Naalala ko nga, isa sa mga encouragement, kung nakaranas na kayong mag-mountain climbing o mountain hiking, yung kaisipan na, pag ang haba-haba na ng nilalakad mo, yung dating magaang na bitbit mo, pabigat na ng pabigat, pero same na bigat yun. Kaya lang, dahil napapagod ka na sa kakalakad, yung binti mo, nangihina na, nalalambot na. So, usually, either in the middle, or kahit malapit ka na dun sa destination, gusto mo na mag-give up, gusto mo nang bumalik na lang kasi pagod ka na eh. At ang encouragement, anong palaging encouragement? Malapit na lang tayo. Tuloy na natin. Sayang naman yung haba ng nilakad natin. Ngayon pa ba tayo susuko? Kaya ang sabi dito, tuloy lang. Tuloy lang natin. No? So, ano dapat ang resolution natin at this point? Walang atrasan. Nandito na tayo, tutuloy lang tayo. Sabi mo sa katabi mo, tuloy lang tayo. Yan. Panghuli, ang isang totoong disipulo will persevere to the end. Ang iniisip natin, Lord, I've reached this far, I'm willing to go until the finish line. Ang sabi sa verse 39, we are not of those who shrink back and are destroyed, but of those who have faith and preserve their souls. Alam niyo po, ito yung isang mabigat na katotohanan pag binasa po natin to, na hindi natin minsan dinidiscuss. Kasi nga, naniniwala tayo na pag ligtas ka na. Pero sinasabi rin ng Bible na yung totoong ligtas, nagpapatuloy hanggang dulo. Hindi kasi pwede mong sabihin, basta ligtas na ako. Hindi. Ang totoong ligtas, nagpapatuloy hanggang dulo. Hindi pwedeng totoong may kaligtasan ka, totoong Kristiyano ka, tapos biglang, ayoko na. Walang ganun. Maaring, sabi nga natin, may pag-aasa pa na balang araw, bigla kang tatalikod. Pero sabi dito, ang totoong Kristiyano, ang totoong disipulo, nagsimula, napapagod, nahirapan, nadadapa, pero tatapusin niya yung lakbayin niya. Hindi siya susuko. So, bilang disipulo, matetest yung ating pananampalataya. Matetest tayo na matakot tayo. Itetest na, tutuloy ko pa ba to? Pagod na ako, hirap na ako. No? So, ang hamon sa atin, ano yung dapat nating isipin?
Again, sabi nga sa verse 34 ng Hebrews 10, you suffered along with those in prison and joyfully accepted the confiscation of your property because you knew that you yourselves had better and lasting possession. Alam nyo, naranasan nyo ng makulong. Ganun katinding experience nila. Yung iba nga sa inyo, kinamkam na yung ari-arian nyo dahil sa pagsunod nyo kay Kristo. Pero alam nyo yung inisip nyo ng mga panahon na nangyayari lahat yan, na nawawala yung mga kayamanan nyo, ang sabi nyo sa sarili nyo, okay lang mawalan yan kasi may ibabalik si Lord na mas maganda pa. Okay lang natanggalin sa akin to kasi si Lord may ipapalit na mas hihigit pa dyan. Ganon yung faith ninyo dati. Kaya ngayon sabi nyo, ano ba yung hinaharap ngayon na parang natutukso na kayong mag-give up? Naranasan nyo na to lahat dati, di ba? Nawalan kayo ng ganito kalaki. Inagaw sa inyo to, tinanggal lang kayo ng ganito kalaki yung sinacrifice nyo. Pero sinabi nyo, okay lang yan kasi papalitan ni Lord yan. May mas magandang ipapalit si Lord yan. Yun yung faith nyo dati, ang sabi sa atin. And so ang tanong dun, nasan tayo ngayon? Alam niyo po, minsan ang issue ay ganito. Maaring sinabi natin, Lord, susunod ako, handa akong gawin, handa akong magpakahirap, handa akong magsakripisyo, handa akong paanan lahat ng ito. Pero hanggang dito lang. Kasi pag dumating na dito, tapos na yung labanan. Kasi yun ang, di ba minsan, ewan ko, sa mga mag-asawa, ano ba kayo? Parang, magsasama tayo pero wag mo lang gagawin to. Pag ginawa mo to, tapos na tayo. May ganun ba? Kasi nga, pag nilagyan natin ng hangganan, ng dulo, talagang tapos na. Talagang pag umabot ka doon, suko ka na. Bibitaw ka na. Kasi naglagay ka ng hangganan eh. Ako nyo? Pero pag sinasabi mo sa sarili mo, Lord, ano man mangyari, hindi ako bibitaw. Ano man mangyari, magtutuloy ako. Ano man pagsubok yan, handa akong harapin. Ano man yung pagdadaanan natin, tuloy lang ako. Kasi nagdesisyon na ako. Wala akong willing na sabihin na hanggang dun lang. Kasi kaya kong ibigay lahat. Kasi alam ko kayang palitan ni Lord yan lahat. Ganun po ba yung pananampalataya natin ngayong araw? Kasi kung ganun po yung ating pananampalataya, then we will persevere until the end. Final encouragement mula kay Lord. Sabi ni Lord sa John 6:33, I have told you these things so that in me you may have peace. You will have suffering in this world. Be courageous. I have conquered the world. Final resolution na gusto ko pong i-recommend sa ating lahat. Walang susuko. Walang susuko. Tayo po'y manalangin. Panginoon, kung meron man sa amin na nandito na maaari pong napapagod, nahihirapan, sa kanilang pagsunod sa inyo, sa kanilang pagiging isang disipulo, Lord, I pray na i-remind mo sa kanila kung gaano na sila kalayo nakarating, kung paano ka na kumilos sa kanilang buhay, at ang yung mga pangako na binitawan sa kanila. Lord, I pray na sa anumang area ng buhay po nila na maaari pong may pagdududa ngayon, na may pagtatanong, I pray, Lord, na bigyan niyo po sila ng encouragement and yung promise na kinakailangan po nila para magpatuloy. Hindi man madali, hindi man ito yung iniisip nilang mangyayari, but Lord, anuman ang sitwasyon po nila, I pray that you would give them the conviction to continue, to persevere, to have a resolute faith, Lord, to decide na ito po yung kanila pong pananampalataya at pangahawakan nila to hanggang dulo. Pagpalaan niyo po kami ng ganitong pananampalataya, Panginoon. Ito po yung panalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen.